So ito po mga kababayan, no, pakinggan po natin ang naging pahayag ng palasyo patungkol nga dito, no, kay dating Pangulong Duterte doon sa ICC, no, mga kababayan. Ito pakinggan po natin ang sinabi po ni Attorney Secretary o Attorney Claire Castro, mga kababayan. Pakinggan natin. Yusek, kagabi po naglabas ilabas yung request ng defense team, the former President Rodrigo Duterte, asking the ICC to grant him interim release on the grounds of he is not a flight risk, won't commit further crimes, and that a member state is ready to receive him kung pagbibigyan po ng ICC. Ano pong posisyon ng Malacanang dito sa request na interim release? Lalo na siyempre yung mga victims po ng drug war ay gusto nila ba rin ay accountability sa part ng President. Pero unang-una, nabasa natin na parang claim po nila o nakalagay nila sa kanilang petition that Mr. Duterte will not enter proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So in one way or another, the council admitted that the president, the former president, had committed such crimes. Because they will include that in their recommendation that Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So may pag-amin dito. And anyway, that's Narinig nyo? May pag-amin. No? May pag-amin dito sa ginawang pahayag nila doon. Kay Pangulong Duterte doon sa ICC, mga kababayan. Tuloy natin ito. Pakinggan po natin ang paliwanag po ni Atty. Claire Castro dito. Their strategy, sana lang po ay makiniwala nila yung mga ICC judges at huwag nilang masabi later na kanilang mga pinangako dahil mga pangako sila sa kanilang mga petisyon ay masabing nagbibiro lang sila. Katulad na nangyari sa pangako sa jet ski. Binanggit na naman ni Atty. Claire Castro ang jet ski, mga kababayan. No? Ano ba kasing masasabi niyo dun sa jet ski na sinabi niya dati na magsasakay siya sa jet ski papuntang West Philippines Sea at pupunta sa dun sa teritoryo ng China, dala-dala ang flag. Tapos, nung nanalo na, mga kababayan, abay, joke-joke lang pala yun. Diba? Anong masasabi niyo doon? Diba? Tuloy natin. Strategy yan at hayaan na lang po natin ang ICC ang mag-determine kung sila ba kayo paniniwalaan at mag-grant ako ng request for interim release. At kung ano pa maging desisyon ng ICC, the palace of Malacanang will respect kung pagbibigyan man po itong interim release. Opo, nasa ICC na po kasi yan. Nasa kamay na po ng ICC kung ano po kami na magiging decision o resolution na po. Narinig nyo? ICC na po ang bahala dyan. Wala na pong pakialam ang Pangulo dyan. Kasi, siyempre, yan po, ang nagsampa ng kaso dyan ay ang mga biktima ng AJK at si dating Senador Antonio Trillanes, 2017 pa. No? So, ngayon lang kay PBBM na process ng ICC. Kasi, siyempre, nung sa Congress, kita nyo naman kung talagang sabihan ni dating Pangulong Duterte ang ICC, hurry up. No? Baka mamatay na lang daw siya, hindi pa siya mahuhuli ng ICC. Ginawa lang ng ICC ang gusto ni dating Pangulong Duterte, kaya sa mga didis, di dapat silang umiyak o sisiin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Si una-una sa lahat, kagustuhan po yan ng dating Pangulong Duterte na mahuli siya ng ICC. Kasi nga, siyempre, ikaw ba naman, sabihan mo yung ICC, hurry up. Ayan, binilisan. Di ba? Ngayon, ang masaklap lang kasi, itong mga anak niya, talagang si PBBM ang pinupumbok na talagang si PBBM daw umano ang may kasalanan. No? Si PBBM daw ang may kagagawan. Grabe naman mo, mga kababayan. Ganon talaga, para may masisi na lang, Para may masisi na lang talaga, si Pangulong Bongbong Marcos talaga ang sisisihin. Pero yan po, panahon pa talaga ng tatay niya. Panahon pa po yan
Nandun pa sa panahon pa po ng presidente si dating Pangulong Duterte. Tuloy natin. This time coming from Vice President Sara Duterte during a meeting with the OFWs in Kuala Lumpur. Ang sabi niya po, kasama niya rin kasi si Senator Marcos. Sabi niya, dinadala niya doon si Senator. So ito po, mga kababayan, ito po yung kahapon na nandun sila sa Malaysia, samantala araw ng kalayaan dito sa bansa. So nandun sila sa Malaysia, hindi natin alam kung ano ba ginagawa nila doon. Siguro baka nangangampanya, 'di ba? Kasi alam niyo naman, lapit na ang 2028. Parang nangangampanya na sila mga kababayan, no? Siyempre, ayun nga si Senador Robin Padilla, maging campaign manager na lang siya, hindi na siya tatakbong senador o politiko man. O tama yun ang desisyon ni Senador Robin Padilla. Yun, doon ka tumama. Nako. Yun, ibigay mo na lang talaga sa mga karapat-dapat o mga abogado. No? Mag-artista ka na lang o tama yun, campaign manager ka na lang ng dalawa. Kung hindi yan ma-impeach. Kung hindi ma-impeach, di ba? Tuloy natin. Kahit saan, kasi hindi ako ang bumabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil ang kapatid mo, referring to President Bongbong Marcos, ang nagpadala sa kanya sa The Hague. Ikaw ang bumalik sa kanya. So, how does Malacanang respond to this statement, especially with former Duterte, President Duterte now seeking interim relief? So, dito, sinasabi dito na ni Vice President na si Amy Marcos, hindi niya binibitawan dahil si Amy Marcos ang magbabalik kay Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Dahil si BBM ang dahilan kaya nandun sa ICC sa Netherlands. Kaya si Amy Marcos ang dahilan din na iuwi si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Ang tanong, makakauwi pa ba? Mga kababayan. Umaasa na lang ba talaga sa hangin? 'Di ba? Tuloy natin to. At saka, yung message nga sa mga OFW na si Pangulong Marcos padala sa Ito ba yung binabit niya na hostage niya, si Senator Marcos? Well, yan po yung kasunduan ng dalawa, ng Vice Presidente at ng Senator Amy Marcos. Ang Pangulo ay hindi at walang partisipasyon sa kanilang kasunduan. It is, the President is not a privy to the contract or agreement between a user and a person willing to use. Hindi walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na gagamit at isang taong willing magpagamit. Nako. Grabe naman talaga si Atty. Claire Castro. Grabe naman yan, Torde. Isang taong manggagamit at isang taong gustong magpagamit. Grabe naman talaga magbitaw ng mga salita ito si Yusek Castro, mga kababayan. Nako, dami na naman iiyak dyan, ma'am, sa mga sinabi mo. Iyak na naman mga DDS dyan sa mga pahayag mo ngayon. Diba? Ganun lang kasi mga kababayan. Kita naman natin ngayon, diba, pahayag si Amy Marcos, pati nga si House Speaker, binakbakan niya na eh. Diba? Yan kasi makikita natin, gagamitin nilang strategy yan para lukuhin ng taong bayan. Ngayon, yung iba naman, nagpapaloko, kitang-kita naman natin na yan ay strategy nila para talagang manloko. Diba? Para manloko, mga kababayan. Tuloy natin. Morning po, Yusek. Yesterday po, Independence Day, sinabi po ng Kabataan Party List na, and I quote, si Marcos ang pumatay sa wage hike bill dahil ayaw galitin ng Rich Boys Club. Ito na. Dito tayo. Sinisisi ngayon ng mga nag-rally kahapon, itong dagdag sahod na 200.
nasanay, yan po, malaking tulong po yan sa mga manggagawa. Ngayon, inaprubahan na po yan ng House. No? Ipinasa ngayon dun sa Senado. Ngayon, ang Senado, anong ginawa? Mga kababayan, anong ginawa ng Senado? Diba? So, hindi ho kasalanan ni PBBM. Kaya kung may kasalanan man dito ang Senado, nasanay yan ay para sa ating mga manggagawang Pilipino. Malaking bagay yan, 200 pesos. Aprobado na po sa House eh. Pagdating sa Senado, veto, hindi man lang inaprobahan. Tapos ngayon sisisihin si PBBM, hindi nga naprobahan ng Senado. Ibig sabihin, pag hindi naprobahan ng Senado, hindi makakapunta kay PBBM. Kasi sa Senado pa lang, wala na eh. Hinarang na eh. Paano kung dumating yan kay BBM? Gustong-gusto nga ni BBM yan. Kasi malaking bagay yan. Kasi mga DDS kasi, hilig kasi ninyo magpakalat ng fake news eh. Yan tuloy. No? Mga kababayan. Nabibiktima kasi ninyo, ang nabibiktima kasi, yung mga talagang mga kababayan natin, no? Grabe. Huwag naman tayo agad-agad maniniwala kasi kawawa lang kayo. Lagi lang kayong ipipake news ng mga DDS. Diba? Tuloy natin. Usin, kung gusto ng presidente taasan ng sahod, isang utos ng Malacanang mangyayari ito. Ano pong masasabi ng panahon? Diktador ba ang Pangulong Marcos Jr.? Yun, diktador ba? Hindi naman. Hayaan na lang po muna natin ang usapin na yan sa Kongreso at ang Pangulo naman po ay hindi tutol sa increase sa wage hike. Dahil ito po Yes. naman makakabuti. Sa mga Hindi tutol ang Pangulo dyan. Hindi lang kasi talaga nakadiretso sa Pangulo. Na doon pa lang sa kasi alam nyo naman, mga senador natin dyan, may mga negosyo. Bilyar lang, isa na yan. Diba? May mga negosyo mga yan. Pag tumaas ang sahod, nagkalaan nyo yan. Laking kaltas sa kanila yan. 200. Alam nyo naman, negosyante yung mga bilyar. Kaya ayaw nila. Diyan pa lang sa Senado, hinarang na nila. Ang 200, naging 100. Grabe, no, mga kababayan. Ngayon si PBBM ang sisisihin. Bakit? Nakarating na ba sa Pangulo? Tuloy. magagawa. Pero sa ngayon po, meron po tayong quiet process at tatandaan niyo po, taon-taon po ay inaaral ito ng Regional Tripartite Productivity Board. At sa bawat rehiyon, sa bawat lugar, ay nagkakaroon po ng increase ng mga sweldo o sahod ng mga kababayan. Thank you.